Pilipinas. Ako, si Richie Given Agrion, ang inyong tagapagatid ng mga balitang may puso at sigasig. At ako naman, si Gigi Nava Alcala, kasama ninyo sa bawat kwento ng katotohanan at kabataan. Dito sa Sigasig TV, hindi lang balita ang aming dala, kundi inspirasyon, katapatan at pagkakaisa. Sama-sama nating tuklasin ang mga isyong bumabalot sa ating bayan, mula sa silid-aralan hanggang sa karagatan. Ito ang Sigasig TV, tinig ng kabataan, lakas ng bayan. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang isang isyong may malaking epekto sa ating bansa, ang West Philippine Sea. Andito ngayon si Erica Rain Johnson para may iulat ang mahalagang detalye tungkol dito. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na nasa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Dito matatagpuan ang yamang dagat, langis, natural na gas na mahalaga sa ating ekonomiya at pangkabuhayan ng mga Pilipino. Inangkin din ito ng China at nagtayo ng mga artificial na isla at pasilidad militar. Noong 2016, nagwagi ang Pilipinas sa arbitral ruling ng The Hague na nagsasabing walang legal na basehan ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. Ayon sa ating saligang batas, ang mga likas na yaman sa teritoryo ng bansa ay pag-aari ng Estado at tanging mga Pilipino lamang ang dapat makinabang ito. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang tensyon at presensya ng mga barkong banyaga sa ating karagatan, isang hamon sa ating pambansang soberanya. Patuloy natin ipinaglalaban ang West Philippine Sea dahil ito ay atin sa batas at sa kasaysayan. Ayon sa UNCLOS, may karapatan tayo sa 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone. Ibig sabihin, legal nating pag-aari ang mga yaman dito. Noong 2016, pinaboran tayo ng korte sa The Hague. Ang desisyong ito ay nagpapatunay na may soberanya tayo sa ating karagatan. Bago pa man ito ang kinin ng iba, matagal na nangingisda rito ang mga Pilipino. Taong 1978, ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bahagi ng ating bansa ang Kalayaan Island Group. Ngayon, kasama natin si Ginoong Secretary Mark Trojan P. Morente. Ano po ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya at seguridad? Ang kahalagahan ng West Philippine Sea when it comes to our economy and security is yung West Philippine Sea is my Scarborough Shoal, and then meron din itong mga rich in marine resources and potential oil and gas reservoir. Sa inyong pananaw, bakit mahalaga na ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan natin sa dagat na batas? Dahil ito po ay malaki po sa Scarborough Shoal na at Rimbank, and then Kalayaan Island Group na nabilong sa Philippine Area of Responsibility. Ano po ang mensahe ninyo sa pamahalaan tungkol sa proyekto ng mga mangingisda Pilipino? Ang mensahe ko po sa mamamayan ng mangingisdang Pilipino is panitilin at protektahan po ang ating West Philippine Sea dahil ito po ay pag-aari ng Pilipinas. Yun po. Thank you. Tama po, ang inyong tinig ay sumasalamin sa damdamin ng mga Pilipinong handang ipagtanggol ang ating karapatan at kabuhayan. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailanman hindi titiklop ang Pilipinas at hindi natin isusuko ang West Philippine Sea. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Nasa Sigasig TV ng balitang yan si Erica Johnson. Ayon sa lumang mapa at tala, ginamit ng mga Pilipinong mangingisda ang isla sa lugar daan-daang taon na ang nakalipas. Patunay ito ng ating karapatan sa West Philippine Sea ay nakaugat hindi lamang sa batas, kundi sa ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino.
Kaya mga kabataan, gamitin natin ang boses natin para sa tama. I-share natin ang kaalaman, hindi lang opinyon. Maging kabataan, may malasakit at dangal sa bayan. Dahil bawat post mo, may kapangyarihan na magbago ang isipan. Share mo lang! Shoutout sa mga kabataan dyan. Ma, anong issue sa West Philippine Sea? Noong 2015, nagsimulang maglitawan ang mga banyagang barko sa ating karagatan. Isang paalala na dapat natin ipaglaban ang kung ano ang ating. Bilang kabataan, may magagawa tayo. Una, alamin ang kaganapan at isyong may kinalaman sa West Philippine Sea. Pangalawa, gamitin ang social media para magbahagi ng tamang impormasyon. Pangatlo, ikayatin ng kapwa kabataan na makialam at makikisa sa pagkatanggol na ating dapat. Tandaan, ang kinabukasan ng bayan ay nasa kamay ng kabataan. Pilipino ako. Pilipino ako. Pilipino ako. Pilipino ako. Pilipino ako. Pilipino ako. Share mo lang! Ang West Philippine Sea ay higit pa sa karagatan. Ito ay simbolo ng ating pagkakalinlangan at kalayaan. Kaya tungkulin natin ipaglaban at palanghan ito. Hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa susunod na henerasyon. Go! Mula rito sa Sigasig TV, ako si Gigi Nava Alcala, ang inyong tagapagatid ng balitang makabayan. At ako naman si Richin Jiben Agrion, ang inyong angkor na nagbibigay boses sa katotohanan para sa bayan at para sa kabataan. Mabuhay ang Pilipinas!